Yeah, magandang araw mga ka-DIY. Yan, ito talaga yung ma-encounter mga ka-DIY pag minumodify yung isang motor. Ito kasing brake assembly ko. Yan, lighting to eh. Umabot sa niya, yung stopper dito. Ayun, mayroon naman stopper. Itong swing arm ko, kaso hindi abot. Pag sinagad naman dito yung hub, ay yung ito, pag inusog tong hub dito, yung pangit tingnan, no? Ang laki ng magiging malaki yung sobra niya dito. Naabot yung pag tinulak hanggang dito, aabot pag tinulak. Kaso ito, nandito na halos. Dito na. Kaya sayang yung pagiging plus 3 ng plus 3 kasi itong swing arm. Yan, plus 3. Yan, sayang naman kung iuusog lang din doon. Kaya gagawin ko dito, ayan, magpapabrikit na lang ako mga ka-DIY. Ito yung gagawin kong stopper dito. Ayan. Susukatan ko lang. Sukatan ko lang siya ng ganyan yung haba hanggang doon yan tagos. Ayan. Susukatan ko lang siya para makuha ko kung gaano kahaba yung kailangan kong putulin dito. Yan, sagad yan dito. Yan na lang yung naisip kong dito. Remedyo. Ito na lang magiging remedyo ko dito para maikabit to. Ito yung dating nakakabit dito eh. Yan, bago na kasi itong kinabit ko kasi hindi rin abot to. Nagpalit din pala ako ng yan yung axle. Dahil makapal tong plus 3 na swing arm. Ayan, yung stock kasi hanggang dito lang. Kaya kailangan nagpalit din ako ng mas mahaba. Ito hindi ito aabot. Ayan, naputol na mga ka-DIY. Bali, magiging ganito yung ayan. At least ito pwede ko pang bilhan to ng replacement na na nut bago. Ayan. Meron rin siya mga ka-DIY. Ayan, may usli na siya. Ayan o. Yung isa kasi ito layo. Yan, ganyan lang. Ayun, para mahigpitan. Pag ganyan lang kasi hindi mahigpitan yan mga ka-DIY. Yan, hindi mahigpitan. Ang gagawin ko, lalagyan ko nitong flat washer. Ito, makapal to. Para hindi basta-basta masira yung alloy sa likod kahit higpitan dito. Ito rin,
lalagyan ko. Ay, ito may washer na to, may flat washer na. Yan. Bali magiging nakadikit lang yan. Yan. I-welding ko. Bali ganyan yung magiging itsura niyan. Yan, welding na natin mga ka-DIY. Ito na mga ka-DIY. Tapos sa kabila, di ko na wiwildingan dito. Ito kasi yung lalapat sa swing arm. Para hindi magkaroon ng tama yung swing arm. Yan, makinis lang siya dito. Sa kabila lang. Yan, ito na mga ka-DIY, napinturahan ko na. Parang bike. Ayan. Tapos kinalas ko uli yung gulong sa likod. Kasi di na kasi maipapasok yan. Sa likod yung daan nito eh. Baga nun. Ayan. Ganyan sa kalapad. Yung washer na nilagay ko para lapat talaga dito. Kasi pag medyo maliit, mayuyupi. Kasi ito may tendency mayupi. Tapos ito pala mga ka-DIY. Mayroon kasi iba itong naglalagay. Gumagamit nitong lighting, gumagamit ng ganito. Maingay daw pag nagpreno. Yan dito yan eh, kasi walang sapin. Maluwag kasi dito yan. Kahit itong stock. Yan, itong nakakabit sa kanya, maluwag dito yan. Kaya pag magpreno, minsan yan ang pinagmumula ng tumutunog dito. Kaya ang gagawin ko, sasapinan ko ng hose. Galing sa hose yan. Ayun yung hose ko dun oh. Para walang ingay. Tapos sisikip pa. Ayan na pala yung finished product mga DIY. Ayan, naikabit ko na. May stopper na siya. Tapos pinalitan ko na rin ng nut. Ito yun. Ayan, kaya may di nagagalaw to. Ayan, ganyan lang mga ka-DIY. Ayan, tingnan nyo. Ito yung kasama sa swing arm, malayo. Tapos dito ko na lang nilagay. Ito pwede pa to atras. Ayan, nandyan lang siya oh. Pwede pa siya atras. Ayan, may pa yan dito kasi. Ayan. Di ko lang sinagad kasi labas na sa gulong. Magiging matalsik. Ayan, pero kung i-atras, pwede pa yan. Ayan, di ba yung distansya niya? Pati dito may pa. Kahit hanggang dito yung atras niyan. Kaya pa. Kaya lang yung talsik yung iniwasan ko. Kaya hindi ko sinagad. Pero at least nandito na siya. Hindi yung dito talaga banda. Pag di ko nilagyan nito, ito nandito talaga to. Magiging mahaba yung tira dito. Ayan. Bali, ganun lang mga ka-DIY.